Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan, dalawa sa mga apostol ng ating Panginoon, si Apostol San Simon at Apostol San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay madalas sa tinuturing natin ang santo na kung saan tumutulong para magkaroon ng imposibleng milagro sa mga nagdarasal at para sa mga humihiling. Saint Jude Thaddeus is considered to be the saint of impossible cases, the helper of the helpless. Ang ibig sabihin ng Judas or Jude is giver of joy. Ang ibig sabihin ng Thaddeus is the courageous one. Dahil nung nabubuhay si San Judas Tadeo, sumulat siya sa mga Kristiyanong nahihirapan at sinabihan sila na magpakatatag. Tayo lang ay lalakas, tayo'y magkakaroon lang ng tuwa sa gitna ng ating mga paghihirap kung tayo ay malapit na malapit sa Panginoon. Si San Judas at si San Simon, kahit na sila ay dumaan ng matinding hirap, si San Simon ay nilagari. Si San Judas Tadeo naman ay pinagbubugbog. Pero hindi sila nalungkot, hindi sila sumuko, hindi sila tumakas, hindi sila huminto. Dahil kahit na saan sila pumunta, malapit na malapit ang Diyos sa kanila at sila'y napakalapit sa Panginoon. Sa banal na misang ito, ating kilalanin na kasama natin ang Panginoon. At meron bang bagay na hindi mapangyayari ng Diyos? Naway magpatulong tayo sa dalawang apostol na ito na tayo'y palakasin gitna ng ating mga iba't ibang problema at pagsubok. Para tayo po ay makitang karapat-dapat, makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo. Bunga ng parangal ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin nila San Simon at San Judas para umunad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdabag doon nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Si San Simon na pinangalanan niyang Pedro, si San Andres, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan na baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at
mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan na masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang nakakapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. Sa isa pong parokya ni St. Jude, may isa pong kwento tungkol sa isang pare nung minsan napansin niya na napakarami daw pong mga papel sa mga upuan, sa mga pews ng simbahan. Nagtataka po itong pare, bakit pagkatapos po ng araw ay sobrang dami ng nakakalat na mga papel. Tinignan po nitong pare, kinuha niya yung mga papel at nabasa po niya, ito po ay mga novena o prayer to St. Jude. Hindi po maintindihan ng pare kasi bakit napakarami ng mga kopya ng panalangin ni St. Jude ngayong hindi naman po sila nagpo-photocopy o nagse-xerox nito. Kaya ang ginawa po ng pare, binantayan niya yung CCTV, camera ng simbahan, yung video, at meron po siyang napansin. Marami po mga tao ang pumapasok sa simbahan at sila po yung nagdadala ng mga papel at pagkatapos po nilang dinasal, iniiwan po ito sa upuan. Kaya isang araw po, meron pong isang tao na pumasok, nagdadala ng mga papel ng novena, prayer to St. Jude, at pagkatapos pong magdasal ng tao, iniwan po doon sa upuan sa pews ng simbahan. Nilapitan po siya nitong pare at tinanong, sabi, bakit niyo po iniiwan yung mga panalangin ni St. Jude dyan? Bakit hindi niyo na lang dalhin? At saka bakit napakarami ng mga kopya na dala-dala niyo? Dito po sumagot itong lalaki. Sabi, Father, meron po kasing nakapagsabi sa akin na kapag magde-devotion ka kay St. Jude, kailangan daw po dasalin nyo itong novena, itong prayer niya for 9 days. At pag natapos nyo po yung novena, kailangan daw po mag-photocopy kayo ng siyam nitong prayer at iiwan nyo daw po dun sa simbahan kung saan kayo nagdarasal. Dahil kung gagawin nyo daw ito, igagrant daw ng Diyos yung hiling mo. Sasagutin daw ng Diyos yung wish mo. Yun pala ang dahilan bakit napakakalat sa loob ng simbahan, napakaraming papel, napakaraming dasal ni St. Jude. Ang tanong po, tama po ba ang paniniwalang ito? Nakasulat po ba na ito dapat ang ating gawin pag tayo ay nananalangin? Makikita niyo po ba yan sa Bible? May turo po ba na ganyan ang ating inang simbahan? Ang sagot, wala. Ang tawag po dyan, pamahiin. That is just a superstition. My dear friends, it is good to pray. It is good to ask God. Because if you do not ask, the answer will always be no. Amen? It is also good to ask the saints, especially St. Jude, to ask for their intercession. But this is the reminder, 2 reminders. First, God and the saints are not genies. But second, just because you prayed, your prayers will be answered. Hindi po ibig sabihin, pag tayo ay nagdasal, siguradong sasagutin ng Diyos iyan. Hindi naman po mga magical na nilalang ang Diyos at ang mga santo. God is not a genie, but rather, who is God? God is our Father. Diba? Tinuruan naman po tayo ng ating Panginoon kung paano magdasal, how to address God. Jesus says, this is how you should pray. Say, our Father. So God is a Father, not a genie. Huwag natin pong gawing utusan ng Diyos. Ang malungkot na kwento,
Minsan merong mga ibang kapatid natin, ibang mga Kristiyano, ang turing sa Diyos, parang waiter, na kapag ayaw yung in-order, magrereklamo. Kapag naiinip, nagagalit. Kapag ayaw yung pinaluto o yung hiningi, ibabalik. Kung man ibibigay ng Diyos sa iyo, kung ano yung hiningi mo, tandaan niyo po, ito ay dahil yan ang makakabuti sa iyo. Amen? Everything that God does is for our own good, for our own transformation, and for our own conversion. At kung hindi man ibibigay ng Diyos sa iyo, yung iyong hinihiling, yung iyong pinapanalangin, anong ibig sabihin? May mas maganda pang plano ang Diyos para sa iyo. Amen? Some prayers are not answered because there is a greater purpose for your suffering. Tandaan niyo po yan. Kung hinahayaan ka ng Diyos dyan sa iyong paghihirap, pagdurusa, may dahilan palagi, magandang plano ang Diyos. Bakit ka nananatili dyan? Tingnan niyo na lang po ang ating Panginoong Hesukristo. Tao siya, Diyos na siya, pero kamukha natin siya sa pananalangin. Natatandaan niyo po, nung bago ipako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, nasaan siya? Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. At ano ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya, Father, if you will, take this cup away from me. Kung gugustuhin niyo lang po, kayo po ang makapangyayari. Kung gugustuhin niyo lang po, ilayo niyo ang paghihirap na ito sa akin. May wish din si Jesus, kamukha natin. Pero tingnan niyo po, kahit na meron siyang kagustuhan, bandang huli, ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang nagtagumpay. So, let God's wish be your command. Do not command God for your wish. Yung wish ni Jesus, hindi niya pinilit. Kasi nauunawaan niya, mas maganda ang plano ng Diyos. Ang tanong, binigay ba ng Diyos Ama yung hinihiling niya? Alam natin, hindi. Hinayaan niya mismo ang anak niya magdusa, ipako sa krus, ang mamatay. Pero bakit hinayaan ito ng Diyos? Kasi sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tingnan nyo na, nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, natalo niya ang kamatayan. At dahil sa kanyang pinagdaanan na mahirap at mabigat, tayong lahat ngayon ay nakikinabang. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. God did not grant Jesus' wish because through His suffering, we have been saved. Opo, marami po ang nagdarasal kay St. Jude. Opo, alam ko marami ang magpapatotoo, mag-aates na sila ay binigyan ng milagro ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananalangin kay St. Jude. Pero marami din po ang nanalangin na hindi rin sinagot ng Diyos. Kapag ba hindi binigay ng Diyos sa iyo yung gusto mo, titigil ka na ba sa iyong pananalangin? Titigil ka na ba sa iyong paniniwala? What is true faith, my dear friends? Real faith is continuing believing in God even if God did not grant your wish or your desire. Keep on believing in God. Keep on praying because with your faith, believe that someday God will give you the best grace. The question is, what are those prayers or intentions that you ask God for? Ano ba yung mga dasal at panalangin mo na hanggang ngayon hindi pa pinagkakaloob ng Diyos? Kung hindi ka man gumagaling sa iyong sakit, sabihin mo, God has a better plan. Kung hindi ka pa napopromote dyan sa iyong trabaho, sabihin mo, God has a better plan. Kung hindi na-grant, na-approve yung iyong visa, pangingibang bansa, sabihin mo, God has a better plan. Kung hindi pa kayo nagkakaayos ng iyong asawa hanggang ngayon, malamig pa rin ang iyong treatment sa bawat isa, God has a better plan. Meron pong kasabihan. It says that
When you fight, you might lose. But if you do not fight, you have already lost. Noong pong 6th century, napakarami po na mga Kristiyano ang nahihirapan. At si St. Jude, ang apostol po ng ating Panginoon, siya po ay sumulat sa kanila. Pinapaalalahanan sila, hanggang ngayon very applicable sa atin, na manatili tayong matatag, manatili tayong malakas sa gitna ng paghihirap. Dahil kung hindi ka magtitiis, hindi mo matatanggap ang grasya na naghihintay sa iyo. Miracles take some time. Amen? Kung gusto mo ng isang imposibleng grasya, marunong ka sanang magtiis at maghintay. You need to be patient. You need to be strong before you can receive that impossible grace. Understand, my dear friends, that God's promise is waiting in every after problem. And all miracles comes after the misery. Pagkatapos ng problema, may pagpapala. Pagkatapos ng iyong kalungkutan, merong himala. Be like St. Jude. Hold Jesus near your heart. Because it is only through Jesus that we can be blessed. Do not make a wish, but always pray to God. Amen? May mabuti at mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Yan ang ating ipagdasal, yan ang ating paniwalaan, at yan din po ang ating ipatulong sa ating mga santo at banal na inaalala natin ngayon. Tayo pong lahat sabihin natin, San Simon, San Judas Tadeo, tulungan nyo kami, gabayan nyo kami, ipanalangin ngayon at magpakailanman. Amen. Bilang mga bahagi ng isang gusali na mga pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming maawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas Tadeo ay nakikipag-usap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang ng marapat na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francescong aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga banal mong apostol, si San Simon at San Judas Tadeo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, sag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin kay San Judas Tadeo. O dakilang apostol, na kinamtan mo sa Diyos ang kapangyarihang matulungan ang lahat ng nasa gipit na pangangailangan at tumatawag sa iyo. Huwag mong pabayaan ako sa iyong nagpapatulong. Marami ang panganib na kinalalagyan ko araw-araw. Huwag mong pabayaan akong mag-isa sa aking mga pangangailangan, kundi laging tulungan mo ako upang sa pamamatnubay mo, sundan ko ang iyong mga gawang kabanalan at paglingkuran ko si Jesus sa pamamagitan ng isang matiising pamumuhay at walang bahid na sala. Sa ganito'y matitiyak ko ako'y nasa mabuting daan at isang araw ay matatamasa ko ang pakikisama sa iyo o pintakasi ko magpakailanman. Amen. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pagkikinabang, pinapakiusap namin sa iyong puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol si San Simon at San Judas. Kami naway panatilihin ng aming ginanap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. We pray, we do not wish. Alisin niyo po sa ugali niyo yung nagwi-wish. Malapit na naman ang simbang gabi. Ano ang pamahiin? Pag natapos daw yung simbang gabi, makakapag-wish. Kung totoo po yun, sana lahat po ng mga Pilipino milyonaryo na, no? Pero ang daming nagsisimbang gabi, nakukumpleto, mahirap pa rin. Because it is not about wishing, but it is about praying to God. Anong pagkakaiba ng pananalangin sa paghiling?
Praying is different from wishing. When you wish, you order. You do not order God. Because when you order God, what does that mean? You believe that you're higher than God. You believe that you're powerful than God. Do not wish. Do not order God around. Dahil ibig sabihin, mataas ang loob mo, mayabang ka. Tandaan niyo po, pag may kataasan, diyan ang umpisa ng pagkabagsak. But pray, manalangin, magdasal. What does prayer mean? It is being in communion with God. Bakit ang mga apostol napakalakas sa ating Panginoon? Dahil silang pinakamalapit na malapit sa ating Panginoon. Kung gusto mo rin na makatanggap ka ng milagro, kailangan maging malapit na malapit ka sa Panginoon. Sa papaanong pamamaraan? Sa pananalangin. Always pray, and when you pray, do not just mouth your memorized prayers, but may your heart be close to God's heart, to Jesus's heart. Kung pong merong kayong kaibigan na mayor o congressman, kung merong kang request, di po ba? Mabilis ipagkakalob sa'yo. Bakit? Kasi kakilala ka, kasi kaibigan ka. Pero ang daming mga nagre-request sa mayor, sa congressman, bakit hindi pinapansin? Kasi hindi kakilala. Ang susi para matanggap mo agad yung iyong hinihiling, kung ito naman talaga ay makakabuti sa iyo, ay isang malalim na ugnayan sa Diyos. So, for today, as you pray, pray with all of your heart. Pray, be close to Jesus. Pray and talk to Jesus as your friend. Wag lang puro hingi ng hingi. Kahit naman po kayo, di ba? Magsasawa din kayo sa tao na naaalala ka lang pag meron siyang kailangan. Di ba? Hingi ng hingi. Kaya pag nakita ka, ay iniiwasan ka na. Please, be in deep communion with God. Treat God as more than a genie. Treat God as your loved one. Be close to Him. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.